Hindi po tayo about politics, mga kasuhan. Kaming kamal-kamal pera. Para sa bat team natin. Okay, ha? So, punta na tayo sa vlog natin. Yun, na sinabi ha, si Senator Ping Lacson na umuusad na ang kaso laban kay Alan Peter Cayetano. At after several weeks pa lang, mga 2 to 3 weeks pa lang, na-submit niya yung record sa mga katiwalian ng mga Cayetano sa Office of the Ombudsman. Naglabas na ito ng supena. Naglabas na ng supena sa DPWH, Department of Public Works and Highways, and other agencies to include the DENR, the Philippine Reclamation Authority, and the Laguna Lake Development Authority, na lahat inignore ni Alan Peter Cayetano, pati asawa niya, si Taguig Mayor Lani Cayetano. Inignore nila itong tatlong ahensya nung gumawa sila ng illegal reclamation. So, humingi na issue na ng supena ang ombudsman para sa Department of Public Works and Highways para ibigay sa kanila lahat ng records ng reclamation projects, na mga pekeng reclamation project, kasi ang budget at ang item na kalista ay slope protection, pero ang ginawang project ay reclamation project na illegal. So, ibig sabihin nito, naghahanda ng ombudsman for the filing of plunder and malversation of public funds charges laban kay Alan Peter Cayetano, and maybe also Pia Cayetano, kung may pakita ng lalabas sa record ng DPWH na yung 4.7 billion na insertion ni Pia ay napunta doon sa mga reclamation projects, kasama sa 6.7 billion insertion ni Alan Peter Cayetano. Sabi ni Ping Lacson, ang ginamit niya word ay in full swing na. Full swing. Kumbaga, go na ang fact-finding investigation na ginagawa ng Office of the Ombudsman, at mabilis ang pag-usap ng kaso dahil sa ngayon nagko-cooperate na ang Philippine Reclamation Authority na binaliwan, na dinisregard or inignore ni Alan Peter Cayetano. Sabi ni Ping Lacson, I believe nagpadala na ng supena ang Office of the Ombudsman sa DPWH Duces Tecum, yung supena for the documents. Na ito, nire-ready na nila ang filing ng kaso. Kaya si Alan Peter Cayetano, kahit na nagpakita na siya sa Senado kahapon, pero parang balisa, parang hindi na siya yung parang bombastic style niya, at tumigil na rin sa nakita niya mas na boomerang sa kanya yung ginagawa niya online selling, kasi mas nahulog siya sa bitak, sa trap ni Ping Lacson. Mas na-incriminate niya ang sarili niya sa mga online selling statement niya. Sabi niya, government property daw yung 85 hectare reclamation projects or packages. Nakakuha naman si Ping ng 10 titulo na nagpapakita na ibenta na nila sa mga private investors. Siyempre, for sure, billion ang halaga nun. So, kala ko ba magaling na lawyer ka, na-incriminate mo rin sarili mo. Kagaya ni Rodante Marcoleta na sinabi,
pinakamagaling na lawyer siya sa buong mundo. Pagkatapos na incriminate ang sarili sa 75 million campaign contribution na hindi niya naideklara sa SALN niya. At ganoon rin si Duterte. Pinakamagaling daw siya na prosecutor sa buong galaxy, sa buong universe. Pero yun, na-incriminate rin yung sarili sa speech niya na patayin nyo ang mga adik. Kill, kill, kill. Ngayon, andun siya sa The Hague. So yan ang mga genius daw ng mga DDS. So sabi ni Ping, I believe nagpapadala na ng supena ang Office of the Ombudsman sa DPWH, Duces Tecum. Kinukuha lahat na records Taguig. At ang PRA nagpadala na rin ng kanilang drone shots. 8 reclamation sites, sabi ni Lacson. So, nag-drone shots na yung mga reclamation sites, lalo na yung nabenta na nila. At sabi ni Lacson na marami pa. The Office of the Ombudsman is casting a wide net. So, ibig sabihin, marami sila isasama sa kaso na ito. Kung meron man involved mga contractor, involved na taga DPWH, involved na mga officials ng Taguig. Ang question, baka para makalusot ang mga ito, baka mag-turn state witness na lang ito. At sinabi na yan ni Ping Lacson noon na marami na contractor na nalugi dahil ang taas ng hinihingi na tongpats ni Alan Peter Cayetano. Kaya ngayon, nilaglag nila si Alan at willing na sila mag-testify sa korte sa Sandigan Bayan, sa Ombudsman, laban kay Cayetano. Maybe even kay Pia Cayetano. Sabi ni Ping, may supena na pinalabas ang Ombudsman sa Land Registration Authority, Registry of Deeds ng Taguig. So yan, Registry of Deeds, kahit kay under pa yan, kay Lani Cayetano, hindi niya pwede i-ignore yung supena ng Ombudsman. Otherwise, siya ang kakasuhan una ng Ombudsman. At DPWH at pati Philippine Reclamation Authority. Sabi ni Ping, lahat na documents kasi pinadala din namin ang 10 item numbers na nakuha namin sa kailangan tingnan kung kanino nakatitulo ito. Yun na nga, yung 10 titles ay titles ng mga lupa na nabenta na. Yan ang supena na alam kong huling na ipalabas ng Ombudsman. At least sa fact-finding nila para magkaroon ng basehan sa kanilang preliminary investigation. So, kung nasa from fact-finding to preliminary investigation or PI stage, ang next nito yung formal filing of charges na sa Sandigan Bayan. Aray. Makukulong na talaga si Balbon sa Payatas, Payatas Jail. Itong si Jerry Carey from Australia, Jerry Carey, sabi niya, "Hi Bob, please pa-shout out to my wife. Her birthday today. She is also your big fan." What is her name, Jerry? So, the wife, happy birthday po. Happy birthday to the wife of Green Carey. And may you have a great day today. May you have an enjoyable today with your family and your loving husband. And also, meron rin pala sama yung cellphone ko. So, namumuro na. Sinong namumuro? Kumbaga sa Kwao, may puro na. Kumbaga sa Sakla, may puro na. Sino namumuro? Sino? I can hear you. Alan? Uy, sinong Alan? Kompanyero? Ay, kompanyero sa?
Kilala nyo na yan. Siyempre, kung sino ba yung kumpanyero sa? Si Caldero, 10K. Yan, namumuro na siya. Sa plunder case. Kita nyo? Nadali ni Senator Pe. Yan. Yan kasi, gawa kasi kayo ng himala. Darating pa lang panahon ng tunay na himala sa inyong buhay. Yan. Praise the Lord. Di ba praise the Lord si Alan? Okay. Politically matured. Thank you. Thank you all for that. So, yan ha. So, sabi ni Ping Lacson, his team is working closely with the Ombudsman. Sabi niya, of course, Ombudsman ang ahensya na dapat tumugon. Tagatulong lang kami, taga-supply ng dokumento at testigo na lumapit sa amin. Lumapit sa amin ha. Mga testigo pa ang lumapit kay Ping. Pinadala namin sa kanila. So yan. So this is good. This is good. Ibig sabihin, the case is really moving. At kaya tuliro na. Si Alan Peter Cayetano, hindi na alam kung anong gagawin. Mag-absent ba? Hindi. Magpapasok ba? Hindi. Ayusin ba yung kaso niya o hindi? Although meron mga balita na may kumakausap na daw sa Malacanang at tumihingi ng ceasefire rin, kagaya ng ni Sara Duterte at na pinipledge pa na boboto siya para sa impeachment ni Sara Duterte. Huwag lang siya kasuhan. Ha? Yun, sabi ni Joey Prey Bugoy. Pa-shout out naman from Antique. We have to love our country. We have to love our country. This is the only country we have, and we don't want China and the Dutertes to take over the Philippines and to turn it over to China. Ha? So before we end, gusto natin pasalamatan rin sila Tal. Cayetano pa rin po. Buenos dias, damas y caballeros. After years of supporting and propping up the Cayetano dynasty in Taguig, and after years of not speaking up on issues about Taguig, the citizens, the voters of Taguig are at last finally rising up against the Cayetanos after decades of full control of Taguig. The Cayetanos are seemingly losing their grip on power in their political base, and that is Taguig, where the wife of Alan Peter Cayetano sits as mayor. Lani Cayetano, and where Alan's brother used to also sit as Lino Cayetano, also sat as former long-time mayor of Taguig. And of course, there is the Cayetano siblings in the Senate, partly propped up by the people of Taguig. So it seems that they are losing their political base. At di ba may kasabihan sa politika, all politics is local. Kumbaga, dapat like mga Duterte, meron silang mga political base nila. At ang political base nila ay Davao. So if you lose your political base, pati yung national mo, in peril na rin. So for the first time, tila ay
may people power nagaganap dyan sa Taguig, kung saan Taguig residents are taking matters into their hands. At after decades of full control by the Cayetanos, the residents are now speaking up. They have even formed an anti-graft group now calling for the investigation of the 2.8 billion ghost projects, ghost infrastructure projects that exist only on paper. Ibig sabihin, out of the 6.7, ito year 2025 lang ito, wala pa dito yung previous year, yung kasama sa leadership fund sa Senado. So, out of the 6.7 billion, 2.8 billion ay ghost projects. No wonder tuloy-tuloy pa rin ang baha dyan sa Taguig. So, nag-form ang mga Taguig citizens ng anti-corruption group na ang pangalan ay nagkakaisang damdamin ng mamamayang laban sa korupsyon. Nadamako. Nagkakaisang damdamin ng mamamayan laban sa korupsyon. First time ito na may mga citizens groups na mismo na chine-challenge ang control. Sampurado. Total control ng mga Cayetano sa Taguig. Kasi pinapakita ng mga Cayetano na everybody happy dyan sa Taguig dahil ang galing-galing nila. Walang nagre-reklamo dyan at dahil dyan malakas ang Cayetano dynasty starting from their father up to Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, and Lino Cayetano at iba pa mga Cayetano, allies and dummies na nasa local post dyan and congressional post sa Taguig. Itong nagkakaisang damdamin ng mamamayan laban sa korupsyon ay formal lang humingi sa Senado o sana mag-file sila ng formal ethics complaint. Ay hinimok nila ang Senado, the Office of the Ombudsman, kung saan may pending na yung kaso kay Alan Peter, the Department of Public Works and Highways, to investigate ang describe nilang questionable flood control projects. Ayon sa kanila, yung mga flood control projects sa Taguig existed only on paper. Nasa papel lang ang mga project na yan. While others involved, while other projects ay kasama sa illegal and unauthorized reclamation of the C6 area or across the town of Taguig at into the Laguna Lake, kung saan gumawa sila Alan ng 85 hectares na reclaim project across the C6 highway. At sabi ng grupo nito, binilang nila sa study nila at syempre, they should know. They are residents of Taguig. Nakita nila na 42 projects lang. Out of the projects, total projects of Alan Peter Cayetano, 42 ay questionable in terms or anomalous, may mga anomalya. 42 projects, may mga anomalya in terms of bidding, implementation, and cost. So yun, ito na yung sinasabi natin, double budget at mga ghost projects na 5 project as exposed by Senator Ping Lacson, iisa ang picture na ginagamit.
Sabi pa ng grupo, yung mga pondo intended to protect residents from flooding should not be used for projects that benefit private interests. Kasi yun nga, meron ng privacy ping na meron ng 10 titles na owned, 10 lots out of the 85 hectare reclaimed lot ay binenta na sa mga mayayamang mga negosyante sa Taguig and outside of Taguig. So yan, plunder na plunder yan. Plunder na plunder and malversation of public funds and violation of the Anti-Graft and Corruption Act. At sabi pa ni Nadabaco convener June Menia, we will not allow the people's money, which should be used for flood protection, to end in the pockets of a few. So kumbaga, napunta lang sa bulsa ng mga Cayetano yung mga sinasabi nila mga proyekto dyan sa Taguig. Dagdag pa ng grupo ni itong si Menya, head ng grupong nagkakaisang damdamin ng mamamayan laban sa korupsyon sa Taguig. Wait muna tayo, kaibigan. Okay. Head ng grupong nagkakaisang damdamin ng mamamayan laban sa korupsyon sa Taguig. We should be a barrier against, what should be a barrier against water is being used as a filling material for C6. So, yung sana mga proyekto na nakatulong laban sa baha dyan sa Taguig ay ginamit sa filling material para makabuo yung 85 illegal reclamation projects na ngayon ay nabuo na yung 85 hectares, binenta na ng mga Cayetano. At for sure, hundreds of millions to billions ang halaga ng mga lupain na yan. Kasi Taguig yan. Mahal. At itong grupo ay sumusuporta sa investigasyon na ginagawa ni Ping Lacson at ng Office of the Ombudsman ukol sa mga katiwalian sa mga proyekto ni Alan Peter Cayetano at itong illegal reclamation sa Laguna de Bay. At sabi ng grupo, gagawa rin sila ng mga prayer vigils, campus activities, candle lighting events, and community forums. Ayan, patay na mga Cayetano. Kwan na ito, iikot itong grupo na sa mga iba't ibang areas ng Taguig para i-expose itong katiwalian sa mga projects ng mga Cayetano. Sandali, meron yung pinadala sa atin ng BAT team. So hanggang dito na muna hangan natin is about Taguig, about Cayetano, about plunder. Siyempre, pag plunder, ulong sa Quezon City. Payat. Magkita-kita sila magkakaibigan doon. Marcoleta, Jinggoy. Alam nyo doon, iwaiwalay sila ng kwarto. Pero pag umaga gusto nila magbeso, doon sa itaas, pwede silang magbilad doon. Yan, siguro pag nagbibilad sa umaga, beso-beso siyempre. Ano po, sige, hanggang dito na lamang. Itong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Sana lahat ng mga nagsilutang na flood control money project, managot ang dapat managot. Kawawa po yung taxpayer. Isa ako sa mga taxpayer. Kaya kawawa rin po ako. Dapat lang, managot ang managot. Para lahat, patas. Bas, alinsunod sa batas Alinsunod sa batas. Hindi sa politika.
Yun po, wala tayong political color, kaya wala kayong dapat ikagalit. Bye-bye!